Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ako po si Jay De La Cruz, ang mag-share po ng maikling ah, topic ngayong gabi po. Sige po, bago po ang lahat, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob sa aming Panginoon. Salamat po sa biyaya na natatanggap namin sa bawat araw, Panginoon. Muli, gabayan niyo po kami sa gabing ito, Lord, sa tatalakayin namin, Lord, na nawa po'y isa-puso't isa-isip namin, Panginoon, at ma-apply namin sa buhay namin pang araw-araw ang mga matututunan namin, Panginoon. Kaya ang presensya niyo po ang manatili sa bawat isa, Panginoon. Kayo po mag-aari sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Muli po, kamusta po kayo? Magandang gabi po sa lahat. Salamat po dahil nandito po tayo nanonood ng live stream para po matutunan ang mga salita ng Diyos. Sige po, maikli lang naman po ang sharing or topic natin ngayong gabi. Ito po ay about doubting Thomas. So, one of characters muli sa Bible na kikilalanin natin. Kung ano yung mga lessons na na-share niya or na matututunan natin mula sa kanya. Sige po. Doubting Thomas. So, sino po ba si Thomas? Si Thomas is one of the 12 disciples ni Jesus Christ. Yung story niya is about personal encounter, deep and deep faith. So, bakit doubting Thomas? Kasi tayo bilang tayo, mare-reflect natin sa kanya yung sarili natin na isa tayong Kristiyano o tao lang na din na paminsan-minsan na nagdududa din. Sige. Bago natin siguro italakayin yung bakit doubting Thomas, kasi medyo negative side yan sa paningin natin. Sino ba muna or tingnan muna natin yung positive side ni Thomas. So, yung character ni Thomas based sa New Testament sa Bible, si Thomas daw ay with loyalty and courage. Sabi napatunayan yun sa John 11 verse 16. So, then Thomas, also known as Didymus, said to the rest of disciples, "Let us go that we may die with him." So, ito yung time na si Jesus nag-announce sa disciples niya na gusto niyang bumunta or bumalik sa Judea. Pero alam ng mga disciples niya na may threat na kay Jesus na or kung ano mang pwedeng gawin sa kanila. Pero dito sa scene na to, pinakita ni Thomas na with boldness and loyalty, sinabi niya na let us go. Inayahan niya yung mga kasama niya or ibang disciples na let us go with Christ. Kahit buhay natin yung kapalit. Parang iaalay nila yung buhay nila para kay Kristo, para protektahan siya, para samahan siya kahit saan man magpunta. Kahit mapanganib yung pupuntahan ni Kristo. So, dun sa moment na makikita yung courage, yung true discipleship na kaya niyang yung alam niya yung may risk or personal, pwede magkaroon ng personal sacrifice, gagawin niya para kay Kristo. Faith in the midst of needs of fear. Alam natin, fear is natural sa ating mga tao, pero si Thomas, pinakita niya yung resolving niya yung fear by following Jesus into danger. Tsaka yung complexity of faith. Makikita natin yung character ni Thomas na faith is not linear o hindi naman talaga tuwid ang may tuwid na faith kasi nagkakaroon talaga ng minsan ng moments of bravery, doubt, tsaka growth pa rin sa faith. Next. Thomas is the questioner. Sabi sa John 14, 5-6, Thomas said to them, "Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way?" Jesus answered, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So, alam natin, famous tong passage na to or yung verse na to. Actually, hindi naman to din masusulat sa Bible or masasabing Jesus kung hindi rin nagtanong si
si Thomas. So, kaya naging si Thomas the questioner din yung character niya. Yung moment na ng Last Supper ni Jesus Christ with his disciples. Ito rin yung time na piniprepare niya yung disciples niya na about his impending death or yung about the crucifixion na mangyayari sa kanya. They're preparing Jesus is preparing his disciples na they should know the way to heaven or to God. Pero ito rin yung time na nako-confuse si Thomas, kaya rin niya natanong yung question na, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Kaya rin naman nabuo yung most profound teachings ni Jesus na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, naging nakabuti pa yung pagiging Thomas the questioner kasi nga he did not only clarifies yung doubt niya sa sarili but also clarifies yung sa atin. Para bang siya na yung nagtanong ng doubt or question natin kay Jesus Christ. Na which is sinagot naman ni Jesus. Yun. Then, next. The doubter turned believer. So, ito na yung John verse 20, verse 24 to 29. So, sabi sa verse 24, Now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So, ito po yung after death or yung nailibing na si Kristo at muli siyang nabuhay. So, sabi sa verse 20, So the other disciples told him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see the nail mark in his hands and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. So, ito nga yung time na nakita ng ibang disciples na nag-resurrect na si Jesus or nabuhay muli. Pero wala kasi si Thomas nung time na yun or yung moment na buhay muli si Kristo. Kaya nagda-doubt siya kasi nga parang luwalos na to see is to believe para sa kanya yung moment na yun, yung time na yun. Naghahanap siya ng physical evidence kahit na yung mismo mga co-disciples niya sinabi na nakita na nila na nabuhay muli si Kristo. So ito yung parang yung si Thomas na hina-highlight niya rin yung tayo. Tayo noon guilty rin tayo, nagiging guilty tayo na hindi tayo minsan naniniwala sa mga bagay or sa mga sinabi ng iba na kasi gusto natin makita muna bago tayo maniwala. Hindi tayo naniniwala 100%, nagiging doubter tayo or nagdududa tayo kung totoo ba hindi kasi gusto natin makita muna bago tayong maniwala. May ganun tayong instinct as a human. So, sabi sa verse 26, A week later, his disciples were in the house again. Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. So, ayun nga, si Jesus na bumalik doon kung nasaan yung mga disciples niya at kung nandun na rin si Thomas. Then Jesus, sabi sa verse 10, Then he said to Thomas, Put your finger here, see my hand. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. So, makita natin how powerful Jesus, di ba? Sinabi niya yun sa verse 25 si Thomas na kung ano yung mga doubt na sinabi niya na unless I see the nails in his mark, in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side. So para bang kahit wala si Jesus nung si physically form si Jesus dun sa time na yon sinabi ni Thomas yung mga doubt niya,
the week later, inulit ni Jesus yung mga sinabi ni Thomas na, or yung mga doubt niya, or into action niya. Then sabi sa verse 28, Thomas said to him, "My Lord and my God." So pakikita natin yung para bang mangang-mangha siya or nagpakumbaba siya bigla. Kasi nga si Kristo na mismo yung lumapit at sa kanya para maniwala siya na nabuhay siyang muli. Then sabi sa verse 29, then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So we are blessed are the more nga yung mga taong naniniwala kahit hindi pa nakikita natin sa mata si Kristo. So mas nagiging blessed tayo kasi tayo as a Christian, ako hindi ko pa nakikita si Kristo mata sa mata, pero yet we have believed na Jesus is alive, Jesus is with us, God is alive. So then yung approach din dito ni Jesus na he did not rebuke Thomas harshly for his doubt, or hindi niya pinagtabuyan kasi nga nagpakita ng doubt or nag-disbelief si Thomas dun sa mga sinabi ng co-disciples niya na buhay si Kristo. But Jesus showed patience and willingness to meet people where they are in their faith to journey. So hindi naman ibig sabihin na nagkaroon tayo ng doubt kay Jesus na totoo ba si Kristo or totoo pa ba yung faith mo? Hindi naman tayo pagtatabuyan ni Kristo. Ayan. Then may 3 points lang din kung ano ba yung highlight ng lessons na matututunan natin sa passage na to. Faith allows room for doubt. Doubt is not the opposite of faith, but a stage where question can deepen belief. So, makita naman natin kasi si Thomas is a relatable figure tayo sa atin. Nag-struggle din siya sa doubt, nagka-question din, nagsisik din ng evidence, or nagdududa din. Pero hindi naman ibig sabihin ng may doubt ka ay masama na or against na kay God. But doubt is also a way na mas mapapalalim natin yung faith natin or yung belief natin kay God. Kasi for sure, if you have may doubt tayo sa puso natin, Jesus and God will always make way na proof, bigyan ka ng evidence na He is existing, He is most powerful. So in a way, kapag na-proof na yon or nagbigay na ni God yung evidence na sinisik ng puso mo, much more or times 2 yung magiging belief mo or yung faith mo kay Kristo. Next. Jesus meets us where we are. He is offering grace and understanding when we doubt. So, yun na, ito yun dun sa moment ni Thomas na nag-doubt siya na buhay nga si Kristo. Ang reply back naman ni Jesus is not, hindi naman yung pinagtabuyan si Thomas, but he showed evidence na sinisik ni Thomas. Yun nga, nagpakita siya mismo sa mata sa kanya at pinakita niya yung kamay niya sa kanya. So Jesus is always understanding and offering grace, always offering second chance para sa atin na nagkakaroon ng doubt sa puso natin.
He always there na uh, proving His existence to us. So, kaya hindi naman pag sinabing may doubt ka, malayo ka na kay Kristo. Yun. Faith is ultimately about trust. Faith is not dependent on physical evidence. Believing without seeing is blessed. So, yes, evidence is helpful. Para bang nasasatisfy yung human need desire natin kapag nakakita tayo ng evidence. Mas nagiging, doon tayo nagkakaroon ng belief. But true faith involves trusting in God's promises and character. Also, Jesus commended those who would believe without the physical evidence like Thomas did. Binibigyan niya ng papuri yung mga taong naniniwala kahit hindi kinakailangan ang physical evidence. Also, this is a powerful reminder sa atin na faith is not about seeing, it's about trusting God, trusting in Him, how He will work for us. Also, faith or yung belief na natin na mas magandang pagtibayan or yung maging evidence natin is more on hearing His words through testimony or yung mga patotoo. Kaya mahalaga din po na nakikinig tayo ng mga patotoo ng ibang tao kasi yun yung nagiging evidence, nakikita nating evidence na nagwo-work si Jesus Christ or God sa buhay nating mga tao. Also, sa atin, mararanasan natin yun, yung mga blessings na re-receive natin, it's a proof and evidence na God is alive and working for us. Yung mga nare-receive nating blessing sa simpleng pagising lang natin sa umaga, proof that God is existing. He has given us another chance, another day, another life to start. Yun po, naikli lamang po yung naging sharing natin gabi. Pero naniniwala po ako na makakatulong po yung mga gantong pointers para po sa ating pang-araw-araw na buhay. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna po manalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat po sa biyaya sa inyong mga salita, Lord, na inyong salita lamang po ay sapat na para maging ebidensya, Panginoon, na kayo'y buhay, kayo'y makapangyarihan, at kayo nag-iisang hari sa aming mga buhay, Panginoon. Humingi po kami ng paumanhin, Panginoon, sa aming mga nagiging disbelief, Panginoon. Nawa po'y patuloy po na baguhin po ng aming puso, Panginoon. Mapuno po ito ng faith, Panginoon. Faith lamang patungo sa iyo, Panginoon. Kayo po mag-ari sa aming buhay, Lord. Pinagpapadasal ko po ang bawat isa, Panginoon. Ang church, Lord, church leaders at members, Panginoon. Patuloy po na lumaki pa, Panginoon. Marami pa pong puso. Maging maraming members pa, Panginoon, ang mga mahipo ng inyong kabanalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po mag-ari sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Yun. Muli po, maraming salamat po sa pakikinig. Inaanyayahan ko po na makinig patuloy tuwing Wednesday and Friday online services. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat.